Sa video na ito mga ka-dreamers, kasabay ng ating luya farm preparation, ay sinimulan na rin natin yung ating bisol or gabi sa Tagalog kung tawagin. Pero kung sa Cebuano terminology ay bisol po talaga ang tawag dito sa amin. Pero sa Google ganoon na rin, bisol na rin yon. Makikita ninyo kasi magkaiba rin naman talaga yung gabi at saka bisol. Although magkamag-anak po sila. So, ito na. Mini farm ng bisol para magkatabi po siya ng ating luya. Kung mapapansin niyo, yan, yung mga nakahilera na yan ay bagong punla po yan. Dito sa ilalim ng mga puno ng niyog. Kaya sa pagkakataong ito, mas malawak yung aming bisulan kaysa luya. Dahil sa sobrang mahal ng luya, binhi ng luya, talagang kailangan muna natin magsimula. Ngunit yung bisol naman ay meron na tayong nakahandang mga binhi. Ayan, kung mapapansin niyo sa mga puno ng niyog ay napakadaming bisol. Kasi area na to ay bisulan talaga ni mama. At ang plano namin hanggang dyan at dyan sa lugar na yan ay magkakaroon tayo ng bisol na per block ang gagawin natin. Ng mas maganda tingnan at maalagaan po ng maayos. At sa hinaharap kapag tuluyan na pong sumibol yung ating bisol dito mga ka-dreamers, lalagyan po natin siya ng tangkay ng niyog pagitnaan natin sa tablan nito, sa block. Ito yung purpose nito kung bakit talagang in-straight namin ni mama, dahil sa lalagyan natin ng dahon ng niyog para hindi po siya tubuan kaagad ng mga damo. Bukod pa rito, yung pangunahing layunin natin ng dahon ng mga niyog ay makakatulong po sa atin para magiging mabunga yung ating bisol. Kaya salamat sa Diyos kahit papaano nagsisimula na po. At ang nakakaganda dito mga ka-dreamers, dahil sa magkarugtong po sila ng ating luya farm plantation. Latag po to yung plano natin kung paano sa i-develop yung lugar. So, yung area na yan, ito yung nalinis namin sa pagitan lang ng makapal na damo na yan ay yun yung lalagyan natin ng pangalawang batch ng ating luya. At dito naman, sa area na to, ito yung pangatlong batch ng ating binhi. Dito natin siya ilalagak. Kaya inihanda na rin namin tong lugar na ito para sa ating pangatlong parcel ng ating luya farm plantation. Binhi pa lang to kasi talagang sobrang mahal ng luya. Mahirapan tayo kumuha ng maraming binhi, kaya dito muna tayo magsisimula sa ganitong pamaraan. Bisol, tapos luya. At ang nakakaganda dito mga ka-dreamers, kung mapapansin niyo itong area na to, yung merong niyog dyan tapos saging, sinimulan na rin namin ng bisol saka kamuting kahoy para magkaroon tayo ng binhi additional. So ang lalaki na ng ating bisol, pwede na tayong kumuha dito ng mga saha ng bisol para mai-transfer naman natin dito sa lugar na ito, sa part na yan dyan. Yung kahabaan na yan, dahil sa may mga bunga yung nyog, bisol po ang ilalagay natin dyan. At dito naman sa part na to na nalinis na ng bahagya, i-level up na lang natin yung lupa para punlaan na ng luya. Dito natin ilalaga kasi yung mga puno ng nyog ay mababa pa po siya. Hindi po siya magkakaroon ng damage kapag mag-harvest. Ika nga, yung bisol kayang lumaban. Ayan, kung mapapansin niyo, nasa puno ng niyog, mas mayabong po siya. Kaya sa area na to ay additional bisol po natin to, kahabaan na yan. Tapos sa part na yan ay additional bisol pa rin. At ang pangalawang elevation, yung plano natin dyan ay kamuti crops plantation naman. Kaya mo ang Diyos. So dahan-dahan, kaya salamat sa Diyos kahit papano ay talagang
nagkakaroon tayo ng lakas, binigyan tayo ng sapat na kalakasan at kalusugan sa pangangatawan para mapagtagumpayan natin tong ating mga ginagawa sa pang-araw-araw, lalong lalo na tong proyekto namin ito, dahil sa talagang passion ko na nga to, yung pagsasaka. Salamat sa Diyos. Bakit ko nga ba sinimulan to pagsasaka at nagiging passion? Iniisip ko yung karanasan ko sa mga syudad na napakahabang panahon ay halos siksikan na yung mga tao. At yung food supply ay talagang in demand sa mga syudad. At kakaunti lang ngayon yung may hilig sa pagsasaka. Kaya darating ang panahon na yung mga sinasaka natin, mga food, yung mga crops ay magiging in demand. Kaya sa mga kabataan, simulan yung magiging passion ang pagsasaka. Kasi darating talaga yung panahon na mas malaki ang kinikita sa pagsasaka. Bukod sa riyan, wala po tayong boss or amo. Sariling diskarte natin. Gawin lang natin, magiging mapanuri tayo at makinig sa mga nauna sa atin, sa mga eksperto naunang magsaka. Kukuha tayo ng mga ideya para magiging matagumpay at lumago yung ating mga pananim sa pamamagitan ng mga makabagong teknolohiya. Kaya kung baguhan ka pa sa aking professional account, Dindo Buena Suerte, FB page, Dreams Visions TV, YouTube channel, Dreams Visions TV, maaari niyo po akong tulungan sa pamamagitan ng inyong pag-follow at pag-subscribe. At sa hinaharap sa aking mga pangiting panaginip ayon sa Biblia, mga tanda at kababalaghan bago ang dakilang araw ng Panginoong Hesukristo. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pakikinig at pag-subscribe. Papuri sa Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. God bless!